Good evening, Kuya Laps here. Devotion na kami at nakapag-pray na rin kayo mag-asawa. Yan aking wife. Hinahanap, nagharap ng may hinahanap siya sa definition of terms sa likod ng Bible. Yung devotion namin for tonight is yung Samuel, 1 Samuel pa rin na, 1 Samuel chapter 13, 14. So yung ang ganda nung lesson dito sa chapter 13. Kasi ito yung unang pagsuway ni Saul, si King Saul. Si King Saul, siya yung first na king of Israel. So bilang unang hari ng Israel. So siya yung namuno sa mga digmaan sa mga Pilisteo. Yung nagawa niyang unang paglabag kay Yahweh, una niyang nagawang kasalanan sa Diyos is yung ginawa niya yung trabaho ni Samuel, which is yung dapat, supposedly si Samuel dapat yung mag-aalay kasi siya yung pari eh. Hindi naman pari si Saul, siya yung hari at that time kasi hinihiling nga ng Israel na magkaroon ng hari. So ginawa ni Samuel na magkaroon ng hari. So may particular doon na sa chapter 13 na talagang hindi na natiis ni Saul kasi andyan na yung mga Pilisteo, natakot siya na nasalakayan sila. So yung lesson doon is yung ministry na meron tayo, especially kung meron diyang leader at alam mo na hindi yun ang gift mo, hindi yun ang trabaho mo sa loob ng church. Wag tayong mangialam. Hindi mo nakita. Wala. Concordance ang tawag pala dyan, mahal. Wala pa rin. Ayan, concordance yung tawag dun sa nasa likod. Sa mga terms na limutan ko yung term eh. So, yun. Pag may ministry tayo na hindi yun yung natin. Hindi naman sa forte. Kasi pwede naman tayo tumulong gumawa. Ibig ko sabihin, yung may mga alam natin na may leader dun sa ministry niya. Halimbawa, worship team. Ikaw dahil feel mo na parang hindi na effective or kung ano man nararamdaman mo, pamamasukan mo na lang yung minister na yan kahit hindi naman ikaw ang leader doon. Tapos magsasalita ka na lang, ibibigay mo na lang yung opinion mo without consulting yung leader na yon. O kahit yung pastor, hindi mo naman trabaho na hindi ikaw ang pastor ng church. Pero pinapamasukan mo yung trabaho ng pastor tapos ginagawa mo at ang mahirap nun yung ginawa ni Saul is secret yung ginawa niya. Patago na ginawa niya. O hindi niya talaga kinonsol talaga si Samuel doon sa gagawin niya. So napakadelikado nun. Huwag natin gagawin. So pag alam natin na merong leader, consult natin. Alam natin na hindi natin trabaho yun. Huwag natin gampanan. Hingi natin yung advice. Hingi natin yung suggestion ng leader kung ano yung gagawin. Ano man yung problema sa ministry, youth ministry, pastoral ministry, sa children ministry yan, anumang ministeryo, pwede yung pag-usapan, pwede ka mag-suggest, pero never ever pag hindi ikaw ang leader doon, mangialam ka, mag-action ka kagad na hindi mo naman trabaho yun. So yung leadership kasi may tinatawag yung anointing. So sino mang in-anoint doon ng Lord, may yung pagka-anoint sa kanya ng Lord, hindi yun biro, spiritual yun. So hindi mo yun pwedeng pakialaman. So yun yung naging downfall, yun yung nagsimula na pagbagsak ni Samuel. So wag nating pamasukan yun. Wag natin gagawin. So yun lang. So God bless you all. Tutulog na kami. Muli bilang advice, continue na mag-pray at i-continue na lagi kayong lumapit sa Panginoon, especially hindi lang sa pag may kailangan kundi kahit anong panahon lagi tayong lumapit at mag-devotion. Yun lamang. Good night. God bless you.